Pure Foods, isa sa mga best scorer ng Alaska, Mr. Clutch ng 4th quarter, ngayon team manager at naging team coach din ng TNT Tropang Giga. Yan lamang ang ilan sa mga highlights ng karera ni Coach Jojo Lastimosa. Kilalanin natin ang ating The Big Man. Hindi may kakailangang husay at galing ni Isabelo Jojo Lastimosa pagdating sa court. Kilalang malakas na pambato ng Alaska at matinik na kaaway ng Ginebra. Sa panayam sa kanya ng mga estudyante mula sa Cavite State University Imus Campus, ibinahagi niya ang mga naging karanasan at binaong aral para sa kasalukuyan niyang alaga na TNT Tropang Giga. Nagsisimula pa lang akong nakikilala ko sila during that time, and then I was put in that situation. And it was an offer by management I could not refuse. Pwede ko naman tanggihan because una-una kinuha ako as a manager. Pero they felt like ikaw yung pinaka-senior dito, saka pinaka-gwapo. Ako na lang daw yung mag-coach. So sabi ko, sige, subukan ko na lang. Pero alam niyo ba na noong 2022 lang siya naging bahagi ng TNT? Kilala niya na sila Jason Castro at halos lahat sa Tropang Giga in terms sa paglalaro. Pero bilang mga kalaban. Being a former player, I always believe na the way you coach is parang kung paano ka maglaro, that's how you coach also, but it's not that easy. So, again, being a basketball player, ang iisipin mo lang is how can you perform well, okay? And how can you contribute well to the team's cause. But, on the other side naman, kung magiging coach ka na, hindi lang ang sarili mo iisipin mo. Una, iisipin mo pa rin kung paano ko ba mamomold yung team into a strong unit. Ibinahagi rin ni Coach ang mga naging pagsubok nang hawakan niya ang kupunan ng Tropang Giga. I like our chances, but everyone has to understand na yung team naman last year, we had a prolific scorer in Mikey, and missing that, naramdaman talaga ng team. That's the reason why we were looking for a guard who can at least supplement Jason. And when he's sitting down, that the team, I'm not saying that our current guards were terrible, but you know, we were really looking for somebody we can rely on and a veteran as well. Hindi may kakaila ang galing ni Coach Jojo sa pagtira. Nagsimula ang kanyang karera sa PBA nang mapabilang siya sa koponan ng Pure Foods Hot Dogs noong 1988. Kinalaunan ay napunta naman siya sa Alaska Milkmen noong 1991 at sa Popcola Panthers noong 2000. Kitang-kita ang tila ba pagiging loyal ni Lastimosa nang bumalik siya sa team ng Alaska noong 2002 at naging assistant coach nito hanggang 2013. Pero sa usapang trade, ano kaya ang masasabi niya? Losing a player or trading a player for somebody better is a part of being a professional. It's part of life sa PBA. I wanna explain yung perspective ko as a team manager. Hindi naman ako magti-trade, hindi naman kami magti-trade kung ang kukunin namin is mas mahinang player kaysa doon sa tinrade ko. So the only difference there is I'm hoping na I'm getting a player that we wanted, but at the same time, yung player na tinrade namin, not he can also flourish on the other team. Paano naman kaya ini-embrace nila Jason Castro at Ray ng Batak ang team ng TNT? Rin nakita na talagang yung pag-welcome nila sa akin as a new guy, as a new player dito sa team ng TNT, talagang ma-appreciate mo ng sobra. Kaya siguro ganito yung nilalaro ko sa TNT, maganda yung nilalaro ko. Sila, tinutulungan nila agad ako para makapag-adjust. Na-feel ko nung mga pang 7 years, 8 year ko sa PBA, parang na-feel ko sa sarili ko na parang gusto ko na dito na ako mag-retire. So, naging parang second home ko na yung TNT eh. So, kapag may mga family problem ako na kailangan kong i-share sa management or sa mga TNT, parang sila yung nilalapitan ko. And then sila rin yung mga naging advisor ko or mentor sa mga ibang bagay. Loyalty, lakas, at talas ng isip.
Yan ang mga tumatak na katangian na mayroon si Coach Jojo Lastimosa. Inspirasyon at dapat tingalain ng sinumang basketballista sa ating bansa. Ako si Josh Miranda para sa The Big Man.